Good news naman sa mga pasahero ng MRT at LRT2. Simula sa Lunes, lahat ay magkakaroon ng 50% discount. At live mula sa MRT sa Taft Avenue Station, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, magkano na ang magiging pamasahe sa MRT at LRT2? Julius, napakalaking ginhawa nga nitong diskwentong ito sa mga commuter, lalo't walang tigil nga yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kung ikaw ay isang commuter ng MRT3 at LRT2, end-to-end o yung dulo hanggang sa dulong istasyon, lumalabas na magiging 18 pesos na lamang yung pinakamahal na pamasahe doon sa LRT2 at 14 pesos naman dito sa MRT3. Napakalaking tipid yan sa mga commuter nating kapatid. Simula sa Lunes, may diskwento na ng 50% ang pamasahe sa MRT3 at LRT2. Layon ng discount na pag-aani ng araw-araw na biyahe ng mga commuter. Ayon sa DOTR, malaki ang matitipid sa konsumo ng langis kung sasakay ng tren ang mga bumabiyahe imbis na magdala ng sasakyan. Handa na raw ang DOTR at pamunuan ng LRT2 sa inaasahang dagsa ng mga commuter sa Lunes. Sa ngayon, nasa 450 hanggang 500,000 ang average na bilang ng mga pasahero sa MRT araw-araw. Ang pinaghahandaan namin is yung crowd control measures natin to ensure na mayroong orderly queuing, orderly waiting doon sa mga platform, sa mga waiting areas ng stasyon, and then yung orderly na pagpasok at paglabas ng tren. Ayon kay LRT2 Administrator Hernando Cabrera, otomatiko na discounted na ang pamasahe pag-tap sa platform ng mga gumagamit ng beep card. Kalahati na rin ang bayad sa cashier para naman sa mga gumagamit ng single journey ticket. Inaasikaso rin daw ang system para sa mga gumagamit ng e-wallet sa MRT. Ikinatuwa naman ng ilang sumasakay ng tren ang diskwento. Si Kat Mortel na sumasakay ng MRT ng balikan mula North Avenue Station papuntang Taft, nasa 500 piso ang matitipid sa isang buwan dahil sa discount. Para po sa amin ng mga commuters, mas okay po talaga na mas may 50% off po talaga sa mga commuters. Malaking bagay po yun para sa amin. Masustain po namin yung mga pangangailangan pa po namin. Ang commuter din na si Marga Carlon, sa ibang gastusin na lang daw ilalaan ang matitipid sa pagsakay ng tren. Yung matitipid namin is pangbili ng bigas at saka pambayad ng kuryente. Ang sumasakay naman sa EDSA carousel na si Norma Correa, mas pipiliin na raw mag-MRT simula sa Lunes. Ang ibabayad daw niya sa bus, pwede nang balikan sa MRT. Siyempre mababa, di ba? Mga ano lang, babayaran dun. Malaking bagay na po yun. Julius, kung sa Lunes nga ang simula ng diskwento, tanong na yon ng mga commuter hanggang kailan yan epektibo. Ayon sa panayam natin kay Atty. Cabrera, sinabi niya na hanggat walang lumalabas na opisyal na mensahe mula sa gobyerno ay mananatili itong diskwentong ito. Balik sa iyo, Julius. Eto pa, Dave, mga karagdagang tanong, paano yung mga discounted na mga tickets gaya ng mga senior citizens at mga estudyante? Meron pa ba silang maaasahang karagdagang discount? Julius, ayon nga sa panayam natin kay Atty. Cabrera kanina, sinabi niya na yung mga nauna nang nakapag-avail ng 50% gaya nga ng mga PWD, senior citizen at saka mga estudyante, mananatili sa 50% yung kanilang diskwento. Ang MRT at LRT2 pa lang ang may discount. Hirit ng ilan natin mga kapatid, baka naman daw, beke naman daw, no? Pati sa LRT Line 1 ay magka-discount na rin. Julius, dun nga sa mensahe na natanggap natin mula sa kanilang pamunuan, sa ngayon ay wala pang official announcement ng diskwento yung LRT1 o yung pamunuan ng LRT1. So mananatili muna yung regular rate or yung regular fare dyan sa LRT1. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.